Narito ang isang paksa na marahil ay hindi ninyo karaniwang naririnig mula sa inyong doktor, ngunit bilang isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan, naniniwala akong ito ay isang usapan na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Mag-usap tayo ng prangka. Ang karaniwang gawi ng masturbasyon sa umaga, lalo na pagkatapos gumising, ay maaaring unti-unting nagpapabigat sa inyong puso, nakakagambala sa inyong sirkulasyon, at dahan-dahang sumisira sa matalik na ugnayan na inyong binuo sa paglipas ng panahon. Alam kong maaaring nakakabahala ito pakinggan, ngunit paulit-ulit ko nang nakikita ang ganitong sitwasyon sa aking praktika. Ako po si Doc Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, tinulungan ko ang mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging hamon at pagkakataon na kaakibat ng pagtanda. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan na tulad ninyo, matatalino maalalahanin at nagnanais na protektahan ang kanilang kalusugan, manatiling malakas at mabuhay ng sagana. Ang totoo po, marami sa mga kalalakihan ang nag-aakala na ang masturbasyon ay laging isang malusog na gawain, at maaari naman talaga. Gayunpaman, kapag ito ay ginawa sa maling oras at sa maling paraan, lalo na sa mga unang maselang sandali ng araw, maaari itong magdulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Sa umaga, ang inyong katawan ay dumadaan sa isang malaking pagbabago. Ang inyong presyon ng dugo, mga hormone at buong sistema ay naglilipat mula sa estado ng pamamahinga patungo sa pagiging aktibo. Kung hindi ninyo naiintindihan kung paano nakikipag-ugnayan ang prosesong ito sa sexual na stimulasyon, maaaring hindi ninyo namamalayan na nauubos na pala ang inyong enerhiya, napupurol ang inyong pagnanasa, at nalilikha ang isang tahimik na pagkakahiwalay mula sa inyong partner. Sa artikulong ito, tatalakayin ko ang 4 na partikular na gawi sa umaga na maaaring lihim na sumisira sa inyong sirkulasyon at pagiging malapit sa inyong partner pagkatapos ng edad 60. At higit sa lahat, ituturo ko kung paano ninyo ito maaaring simulan na ayusin ngayon din. Kapag naunawaan ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, magagawa ninyong gawing isang mabisang kasangkapan para sa koneksyon, kalusugan at sigla ang potensyal na panganib na ito. Simulan na natin. 1. Ang biglaang pagtaas ng presyon sa umaga, ang pagmamadali. Pagkagising. Magiging tapat ako sa inyo, ito ang isang gawi na kahit ang pinaka-health conscious kong mga pasyente ay nabibigla. Ito ay napakakaraniwan, tila hindi nakakapinsala, kaya't halos hindi ito kino-question. Gigising kayo marahil ay may kaunting pagnanasa sa umaga at halos automatiko hahanap kayo ng sandali ng kaluwagan. Walang gaanong pag-iisip, isang mabilis na paraan lamang para simulan ang araw. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang simpleng kilos na ito ay maaaring maging isa sa mga nakaka-stress na bagay na ginagawa ninyo sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Ang hindi
Di po alam ng karamihan sa mga kalalakihan ay ang inyong presyo ng dugo ay natural na nasa pinakamataas na antas sa unang 30 minuto ng paggising. Ang inyong katawan ay nagsisikap na lumipat mula sa estado ng pamamahinga patungo sa pagiging alerto. Ang inyong cardiovascular system ay nag-a-adjust at ang inyong nervous system ay muling nag-aayos. Kapag nagpasok kayo ng matinding stimulasyon sa panahong ito na maselan, lalo na bago pa man kayo makabangon sa kama, nagdaragdag kayo ng malaking bigat sa pusong nagtatrabaho na ng husto. Sa paglipas ng panahon, ang bigat na iyan ay naiipon. Isa sa aking mga pasyente, isang 67 taong gulang na nagngangalang Mang Berto, ay dumating sa akin na nagrereklamo ng pagkapagod, mababang libido at pakiramdam na kinakapos ng hininga sa umaga. Sinuri namin ang bawat bahagi ng kanyang routine. Nang kaswal niyang nabanggit na gusto niyang linisin ang kanyang isip, unang-una sa umaga, doon ako nakaramdam ng pag-aalala. Ang akala niyang nakaka-relax na gawi ay nagpapataas pala ng kanyang presyon ng dugo, nagpapasikip ng mga daluyan ng dugo, at nagbabawas ng mahalagang daloy ng oxygen sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ito ang nagiging sanhi ng matamlay na enerhiya na tumatagal sa buong araw. At ang epekto ay hindi lamang sa sirkulasyon. Ang minadali at automatikong masturbasyon sa umaga ay nakakagambala rin sa inyong hormonal rhythm. Ang produksyon ng testosterone, balanse ng cortisol at maging ang paglabas ng dopamine ay nagkakagulo. Sa halip na makaramdam ng sigla at kasiyahan, maaari kayong makaramdam ng higit na pagkabalisa, kawalan ng focus, at pagiging emosyonal na patag. Akala ninyo ay nag-aalis kayo ng stress, ngunit sa totoo lang, lumilikha pa kayo ng mas marami. Kung pamilyar ito sa inyo, oras na para baguhin ang gawi. Bigyan ang inyong katawan ng espasyo na kailangan nito para magising ng natural. Uminom ng tubig, mag-inat huminga, at gumalaw-galaw. Maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 40 minuto bago gumawa ng anumang uri ng sexual na stimulasyon. Mamamangha kayo sa kung gaano kayo magiging mas malakas, mas malinaw ang isip, at mas konektado kapag iginagalang ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan. Ang isang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magbalik ng pakiramdam ng kontrol at sigla na akala ninyo ay nawala na ng tuluyan. 2. Masamang postura, masamang daloy, nakahiga at puno ng tensyon. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang bagay na tila hindi nakakapinsala, kaya't hindi ito pinag-iisipan ng karamihan sa mga kalalakihan ang posisyon ninyo. Ang tinutukoy ko ay ang paghiga ng patag sa inyong likod. Naninigas ang mga kalamnan, nakalak ang katawan, at madalas, hindi man lang humihinga ng maayos. Ilang beses ko nang narinig ang kwentong ito mula sa aking mga pasyente. Gigising kayo mananatili sa ilalim ng kumot at tatapusin na lang ito. Nakahiga kayo sa inyong likod, lahat ay naninigas ang inyong tiyan, mga hita maging ang inyong panga. Mabilis ito pribado at tila kumbinyente. Sa unang tingin, hindi ito malaking bagay. Ngunit narito ang totoong nangyayari sa ilalim. Kapag kayo ay nag-masturbate
sa ganyang matigas at nakahigang posisyon, lalo na kung pinipigil ninyo ang inyong hininga o pinatitigas ang inyong mga kalamnan, hindi lang ninyo nililimitahan ang inyong kasiyahan. Aktibo ninyong pinuputol ang malusog na daloy ng dugo sa mga lugar na pinakakailangan nito. Ang inyong pelvic floor ay nagiging masikip at naninigas. Ang inyong ibabang likod ay sumasalo ng presyon na hindi ito idinisenyo para hawakan. Ang inyong prostate na mas sensitibo na habang kayo ay tumatanda ay hindi kinakailangang naiipit. At ang mga nerve, ang mga maselang daanan na kumukontrol sa pagnanasa at kasiyahan ay nagsisimulang mawalan ng kanilang pagtugon. Minsan akong nakatrabaho ng isang lalaki na nagngangalang Mang Roberto, isang 71 taong gulang na retiradong inhinyero. Siya ay matalino, disiplinado at walang kamalay-malay na ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay dahan-dahang sumasabotahe sa kanyang kalusugang sekswal. Sinabi niya sa akin na nahihirapan siyang makaramdam ng anuman. Sa tuwing nararating ang sukdulan, inilalarawan niya ito bilang mapurol at halos mekanikal. Nang hilingin ko sa kanyang ilarawan ang kanyang gawi, ipinaliwanag niya ang eksaktong sitwasyon na aking inilahad. Nakahiga ng patag, hindi gumagalaw, tinatapos lang. Masakit itong pakinggan dahil ang isinisisi niya sa pagtanda ay resulta pala ng maraming taon ng masasamang pisikal na gawi. At may isa pang aspeto rito. Kapag ang inyong katawan ay nakalak sa tensyon, binibigyang kahulugan ito ng inyong nervous system bilang stress. Nagtitrigger ito ng paglabas ng mas maraming cortisol at adrenaline at mas kaunting oxytocin, ang connection hormone. Ninanakawan ninyo ang inyong sarili ng malalim at kasiyasiyang mga kemikal na senyales na nagbubuo ng pagiging malapit hindi lang sa isang partner kundi sa inyong sarili. Kaya ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente. Baguhin ang postura, baguhin ang karanasan. Umupo mag-inat at suportahan ang inyong ibabang likod. Luwagan ang inyong mga binti at huminga ng malalim. Hindi lang kayo mas makakaramdam, kundi mas gagana rin kayo ng maayos. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagbabagong ito ay makakatulong na maibalik ang pagiging sensitibo at lakas na akala ninyo ay nawala na magpakailanman. 3. Walang kamalayang stimulasyon. Ang kamatayan ng emosyonal na pagiging malapit, ang susunod na gawin na ito ay mas malalim ang tama, nakakaapekto, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Sinasabi ko ito hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nagkaroon ng daan-daang tahimik at tapat na pakikipag-usap sa mga matatandang lalaki na nararamdaman na may mahalagang bagay na nawawala kahit na hindi nila ito matukoy. May isang pattern akong madalas na nakikita. Gigising kayo ng maaga, marahil ay nag-iisa kayo o medyo hindi mapakali. Hindi ninyo naman talaga nararamdaman ang pagnanasa, ngunit dahil sa nakasanayan o para lang magpalipas ng oras, sinisimulan ninyong stimulate ang inyong sarili. Wala kayong iniisip, wala kayo sa kasalukuyan. Gusto nyo lang makaramdam ng kahit ano at sa loob ng ilang sandali, iyon nga ang nangyayari. Ngunit ano ang kasunod? Iyan ang bahaging ayaw pag-usapan ng sinuman. Ang katotohanan,
kapag ang masturbasyon ay nagiging isang walang kamalayan at walang koneksyon na gawain, lalo na unang-una sa umaga, sinisimulan nitong baguhin kung paano pinoproseso ng inyong utak ang pagnanasa koneksyon at maging ang pag-ibig. May mga lalaking nasa edad 16 at 70 na tahimik na umamin sa akin na mas nahihirapan na silang maakit sa kanilang mga partner. Nakakaramdam sila ng emosyonal na distansya at ang sex ay nagsisimulang maging parang isang gawain kaysa isang kilos ng pagiging malapit. Madalas nilang sinisisi ang kanilang edad, ngunit sa maraming kaso, itong mismong gawin na ito ang tunay na salarin. Kapag nawawala ang koneksyon ninyo sa sandali at umaasa kayo sa pantasiya o mga screen para sa stimulasyon, sinisimulan ninyong baguhin ang kung ano ang nakakapagpasigla sa inyo. Sa paglipas ng panahon, ang tunay na haplos ay maaaring maging hindi na gaanong nakakapagpasigla. Ang tunay na pagiging malapit ay maaaring maging komplikado at ang tunay na koneksyon ay maaaring maging hindi kumbinyente. Sa kalaunan, isang lamat ang nagsisimulang mabuo sa pagitan ninyo at ng inyong partner at maging sa pagitan ninyo at ng inyong sariling pagkatao. Isang lalaking trabaho ko na nasa huling bahagi ng kanyang 60s ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng kanyang routine sa umaga, madalas siyang nakakaramdam ng pamamanhid. Hindi relax o kontento, kundi blangko. Ang blangkong pakiramdam na iyon ay sumusunod sa kanya sa buong araw. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na lumalayo rito, parehong emosyonal at pisikal. Hindi ito dahil sa wala siyang pakialam. Ito ay dahil hindi niya sinasadyang sanayin ang kanyang utak na mas gustuhin ang pag-iisa kaysa sa koneksyon. Naiintindihan ko. Maaaring maging mas tahimik ang buhay habang tayo ay tumatanda at minsan ay naghahanap tayo ng ginhawa sa mga pribadong gawi. Ngunit kung ang mga gawing iyon ay isinasagawa ng walang kamalayan, dahan-dahan nilang sinisira ang mismong pagiging malapit na hinahangad nating lahat. Kaya kung ginagawa ninyo na lang ito para magpalipas ng oras-oras na para huminto, dahan-dahan, maging present sa inyong sarili. Naaalala pa ng inyong katawan kung paano kumonekta. Kailangan nyo lang itong bigyan ng espasyo para gawin ito. 4. Walang ritual ng pagbawi. Ang paglaktaw sa cooldown ay mas nakakasama kaysa inaakala ninyo. Ang huling gawin na ito ay madalas na hindi napapansin. Hindi ito dahil hindi ito karaniwan, kundi dahil ito ay minamadali at binabalewala na parang hindi mahalaga. Ngunit napakahalaga nito. Sa katunayan, ang ginagawa ninyo sa loob ng ilang minuto pagkatapos ninyong marating ang sukdulan ay maaaring kasing halaga ng mismong gawain. Narito ang eksenang madalas kong nakikita. Isang lalaki ang natapos sa kanyang morning self-pleasure at pagkatapos ay agad na nagtatalukbong ng kumot, tinitingnan ang kanyang telepono o dumidiretso sa kusina para sa kape. Walang paghinto, walang malalim na paghinga, walang sandali para hayaang mag-reset ang kanyang katawan. Tapos na, aalis na oras na para magpatuloy. Ngunit hindi ganyan gumagana ang inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kapag nararating ninyo
ang sukdulan ang inyong katawan ay nakakaranas ng isang komplikadong serye ng mga pagbabago sa hormonal. Pansamantalang bumababa ang testosterone. Ang dopamine, ang feel-good chemical, ay biglang tumataas at pagkatapos ay bumabagsak. Ang oxytocin, ang bonding hormone, ay kumikislap at pagkatapos ay mabilis na nawawala. Kung basta na lang kayong sumusugod sa inyong araw nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang inyong sistema na makabawi, inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa pagkapagod, pagiging magagalitin, pagkalito ng isip, at sa ilang mga kaso, kahit na isang mababang antas ng depresyon. Naaalala ko, ang isang pasyente, si Mang Tomas, isang 73 taong gulang, na nagsabi sa akin na iba ang pakiramdam niya tuwing umaga, mababa ang enerhiya, madaling magalit, at nahihirapang mag-focus. Inakala niya na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang suriin namin ang kanyang routine, naging malinaw ang pattern. Tinatapos niya ang kanyang gawi sa umaga at agad na sumusugod sa kanyang araw na parang walang nangyari. Sa loob gayon paman, ang kanyang katawan ay sumisigaw para sa balanse. Hindi ninyo tatapusin ang isang mahirap na workout nang walang cool down. Hindi kayo bababa sa isang roller coaster at agad natatakbo sa kalye. Ngunit napakaraming lalaki ang lumalaktaw sa mismong pagbawi na kailangan ng kanilang katawan upang muling magbalanse at manatiling malakas. Kaya ano ang itsura ng pagbawi na ito? Mas simple ito kaysa sa inaakala ninyo. Maaari itong 5 hanggang 10 minuto lamang ng mabagal at malalim na paghinga. Isang sandali ng katahimikan. Marahil kahit isang maikling banayad na paglalakad o ilang magaang pag-uunat. Ang layunin ay hayaang huminahon ang tibok ng inyong puso at hayaang mag-level out ang inyong mga hormone. Pasalamatan ang inyong katawan. Ang simpleng ritual na ito ay maaaring magpanumbalik ng kalinawan ng isip, magpasigla ng inyong kalooban, at higit sa lahat, protektahan ang inyong pangmatagalang enerhiya at emosyonal na kalusugan. Ang totoo, madalas hindi ang mismong gawain ang problema. Ito ay ang biglaang paraan ng pagtatapos nito. Sa pamamagitan ng pagbabago lamang sa isang bahaging ito ng inyong routine, maaari ninyong ganap na baguhin ang inyong pakiramdam sa buong araw. Ano ang kailangan ninyong simulang gawin ngayon? Kung alinman sa mga ito ay nagdudulot sa inyo ng kaunting pagkabalisa, hindi iyon masamang bagay. Sa katunayan, ito ay isang senyales na binibigyan ninyo ng pansin ang inyong katawan at ang inyong kalusugan. Ang kamalayan ay laging unang hakbang tungo sa tunay at pangmatagalang pagbabago. Ang magandang bahagi ay hindi pa huli ang lahat. Hindi pa talaga. Ang inyong katawan ay napakatibay at meron kayong kapangyarihan na bawiin ang kontrol simula ngayon. Gawin nating simple ito. Una, huwag magmadali. Kung kayo ay agad na sumusugod sa masturbasyon sa sandaling magising, bigyan ang inyong katawan ng hindi bababa sa 30 hanggang 40 minuto para magising ng natural. Bumangon sa kama, uminom ng isang basong tubig, igalaw ang inyong mga braso at binti at huminga ng ilang malalim. Magising ng lubusan, parehong pisikal at mental,
bago isaalang-alang ang anumang uri ng stimulasyon. Pangalawa, baguhin ang inyong postura. Kung kayo ay nakahiga ng patag sa inyong likod, tensyonado at matigas, simulang umupo ng tuwid o may banayad na suporta. Lumikha ng espasyo sa inyong katawan upang ang dugo ay malayang dumaloy at ang inyong ibabang likod at pelvic floor ay hindi sumasalo ng lahat ng presyon. Ang maliit na pagbabagong ito ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Pangatlo, muling kumonekta ng may intensyon. Wala nang pag-iisip sa malayo o basta na lang ginagawa ito. Mag-focus sa pagiging present. Hayaan ang inyong hininga na maging gabay. Damhin kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Hayaan itong maging isang sandali ng pangangalaga sa sarili, hindi lang isang mabilis na kaluwagan. Ang kamalayan na iyon ay maaaring magsimulang pagalingin ang pagkakahiwalay na marahil ay hindi ninyo namamalayan na pumasok na pala. Panghuli, huwag laktawan ang pagbawi. Kapag tapos na kayo, huwag basta magpatuloy. Bigyan ang inyong sarili ng 5 hanggang 10 minuto. Umupo ng tahimik, mag-inat o huminga lang. Hayaan ang inyong nervous system na huminahon at ang inyong mga hormone na muling mag-align. Ang simpleng gawaing ito ng pagbawi ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa inyong katawan. Iginagalang kita, nakikinig ako sa iyo at nakikipagtulungan ako sa iyo, hindi laban sa iyo. Hindi lamang ito mga gawi, ito ay mga senyales na ipinapadala ninyo sa inyong utak, sa inyong puso, at sa inyong mga relasyon. Kapag naitama ninyo ang mga ito, hindi lang kayo mas gagaan ang pakiramdam, mas magiging maayos kayo sa bawat bahagi ng inyong buhay. Isang bagong uri ng lakas. Kung nanatili kayo sa akin, hanggang dito, nais kong magpasalamat. Salamat hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pagiging bukas. Hindi laging madali ang mga usapang ito. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging malapit pagtanda at ang mga tahimik na gawi na ating itinatago, mayroong kahinaan doon. Ngunit mayroon ding malalim na lakas sa pagiging handang tingnan ng mabuti kung paano tayo nabubuhay. Tinalakay natin kung paano ang pagmamadali sa umaga ay maaaring magpabigat sa inyong puso, kung paano ang masamang postura ay maaaring magnakaw ng inyong pakiramdam, kung paano ang walang kamalayang gawi ay maaaring lumikha ng emosyonal na distansya, at kung paano ang paglaktaw sa pagbawi ay maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na pagod. Walang dapat ikahiya sa alinman sa mga gawing ito. Ang mga ito ay mga walang kamalayang pattern lamang na kapag inuulit ay maaaring magnakaw ng inyong sigla. Ngunit kapag nakita na ninyo ang mga ito, hindi na kayo nakakulong. Mayroon na kayong pagpipilian. Ang totoo, hindi kailangan ng isang malaking pagbabago para makakita ng hindi kapani-paniwalang mga resulta. Kailangan nito ng kamalayan, kaunting pasensya, at isang malalim na paggalang sa kung sino kayo ngayon, hindi sa kung sino kayo 20 o 30 taon na ang nakalilipas. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pag-urong o pagsuko sa kasiyahan at koneksyon. Ito ay tungkol sa pag-aaral na umangkop na unawain ang inyong katawan sa mas malalim na antas at makipagtulungan dito sa halip na labanan ito. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na lakas
sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa paglaban sa pagtanda. Ito ay nagmumula sa pagyakap sa karunungan. Ito ang karunungang makinig sa inyong katawan, ang karunungang piliin ang pagiging present kaysa sa pagmamadali, at ang karunungang maunawaan na ang pangangalaga sa sarili ang pundasyon ng isang mahaba at masiglang buhay. Hindi kayo nawawalan ng kapangyarihan. Natututo kayong gamitin ito sa ibang paraan. Iyan, mga kaibigan, ang simula ng isang bagong uri ng lakas. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na iniisip ninyong gawin? Ang inyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong nakakatulong ang artikulong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang. Ito ang paraan natin ng pag-aalaga sa isa't isa.